So, magandang hapon po, Ma'am. No? Last time nga po, meron pong isinagawang press conference kasama po si Regional Director si Yasuyo Alan po ng Department of Social Welfare and Development Office or DSWD po. Ang nabagit niya na marami pong benepisyaryo na dito po sa lalawigan ng Cagayan. Para naman po sa kalaman ng lahat dito po sa lungsod ng Tuguegarao, ilan na po ang eksaktong bilang ng benepisyaryo po ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps program po, Ma'am. Sa ngayon po, sa Tuguegarao po ay meron po tayong 863 po na benepisyaryo ng Tuguegarao po. Yes po, Ma'am. So dito po sa 863, tama po ba, Ma'am? Ito po ba'y ating binisita ng sa ganun masiguro po natin na ang bawat isa na miyembro po dito sa syudad ay karapat-dapat po na sila ay mapabilang ho, Ma'am? Yes po, sila po ay nabisita po, ay nagkakandak po kami ng home visit or may sinasagawa po kaming yearly na SWIDI o ito yung tinatawag namin na Social Welfare Indicator kung saan po na makita po natin kung ano po yung status at kalagayan ng ating mga benepisyaryo ng Pantawid. Yes, Ma'am. Para po sa kalaman ng lahat, paano po ba mapabilang po dito sa nasabing programa po, Ma'am? Ito po ay meron pong kalakip na kondisyon po na dapat po ang ating mga anak ay meron po tayong namomonitor po na anak na taon 0 to 18 years old. Sa 0 to 5, meron pong namomonitor sa health po at 3 years old to 18 years old na nag-aaral po sa edukasyon po. Yes, Ma'am. At meron din po tayong ginagawang pong monthly family development session at dapat dito po ay sinusunod po nila para sa compliance po. Ibig sabihin po, Ma'am, pagsapit sa edad 18 ay automatikong tatanggalin na po itong beneficiary po, Ma'am? Kung wala na pong nag-aaral po sa kanila. Yes, Ma'am. So, paano po kapag isang beneficiaryo ay nakuha po sa taong 2026 dahil nga po sa kalagayan ng kanilang buhay, then sa taong 2027, hindi naman po natin masasabi ang buhay ay biglang guminhawa o umukay naman po ang kanilang buhay. So, sila pa rin po ba ay posible na kabilang po sa Pantawid Pamilyang Pilipino o 4Ps program o sila po ay automatikong tatanggalin na po, Ma'am? Bali ito po ay meron po tayo yung sinasabi ko kanina po na SWIDI po. Ito po yung isang batayan din po na malalaman po namin kung ano po yung status ng kanilang pamumuhay po. So dito din po, kung sila po ay naging self-sufficient po, ay maaari na po silang mag-exit po sa ating programa. Yes, Ma'am. May mga benepisyo po ba na matatanggap or pwedeng i-avail po ng mga students or mga 4Ps beneficiaries po, Ma'am? Bali po, meron po tayo sa mga bata po na nag-aaral po ay nakakatanggap po sila ng grants na sa edukasyon po ay makakatanggap po sila ng grants na sa elementarya po ay 300 pesos monthly po, sa junior high school po ay 500 kada buwan at senior high school ay 700 pesos po. Yes, Ma'am. So mga ilang buwan po lagi bago po sila tumanggap po, Ma'am? Every 2 months. Every after 2 months. So kung 500, 1K ang matatanggap na po, Ma'am. So ganun times din po, Ma'am, kung ilan yung anak niya sa high school, ganun din po ang kanyang matatanggap po, Ma'am. Meron po tayo sa bawat household po ay hanggang 3 lamang po ang monitored children po. Yes, Ma'am. Bukod lang po sa education din po ay meron po tayong natatanggap na grants po na sa health po o kalakip ng family development session, sila po ay mag-partner din po. So nakakatanggap po sila ng 750 pesos po kada buwan po yon. And then bukod po sa programa ng health din po ay makakatanggap din po ng F1KD po. Ito pong F1KD na bago po ay makakatanggap po sila ng 350 kada buwan po. Ito po ay yung mga namomonitor po sa mga 0 to 2 years old at mga buntis po. Yes, Ma'am. Ma'am, mabigyang linaw lang po natin, Ma'am, no, kasi marami pong palaging may mga posts sa social media na kapag marami daw pong appliances ang beneficiary at kapag sila po ay may anak na hindi naman kabilang sa 4Ps na nasa abroad, ay karapat-dapat daw po bang tanggalin na yon o okay lang po na sila pa rin ay kabilang, Ma'am? O kapag may kapatid po sila na nasa abroad at marami po silang appliances, sila po ba ay hindi pwede or pwede pa rin po, Ma'am? Depende po din po sa situation po nila kung sila po ay kung ang kanilang ay kapatid ay kasama pa rin naman sila sa bahay pero kung kasama nila sa household, pero depende na rin din naman sa situation naman na makakalap din po ng datos po ng dito po ay batayan pa rin po yung sa SWIDI
SWIDI indicator po natin. Ayan, ma'am. So, ma'am, dito po ba sa ating mga benepisyaryo, lalo na dito sa lungsod ng Tuguegarao, meron po tayong sinasagawang FDS, ano po, ma'am? Ano? Yes po. So, ano-ano po yung mga tinatalakay po natin doon, ma'am, nang sa ganun ay matulungan po natin at mabigyang wastong kaalaman pa ang mga benepisyaryo, lalong na rin ang mga magulang po ng mga bata po, ma'am. Ayan po. So, nagkakandak po ang ating mga case managers o mga tinatawag natin mga municipal link na tinuturuan po natin o binabahagi po natin ang mga iba't ibang topic po sa ating mga benepisyaryo para matutunan lahat kung ano po ba yung mga importansya at ano ba yung mga matutunan po nila pagdating sa kanila, sa hagbang ng kanilang buhay. Tinuturuan po namin o tinatalakay po namin yung patungkol sa financial, sa family, sa nutrition, sa lahat ng mga bagay at sa pagkataong aspeto para po na may build po yung confidence nila at maturo po kung paano po maging successful din, paano po umangat ang kanilang buhay. Aktibo naman po na nakikipag-participate yung mga magulang po, ma'am. Yes po. Yes, ma'am. Aktibo po silang nakikilahok sa aktibidad ng pagdalo ng family development session dahil ito po din ay isang conditionalities po ng ating programa. Yes, ma'am. Paano naman po kapag ang isang benepisyaryo ay may sinuplong po sa atin na ang kanyang kapitbahay ay nagsusugal o di naman kaya sinasanlan niya po ang kanyang ATM? Meron po ba tayong warning muna o tanggalin agad yun, ma'am? Yes po, meron po tayong warning. Kami po ay pumupunta po sa kanilang bahay po at binibisita po kung totoo po na sila po ay nagsusugal. Kung meron po naman na proof na kami ay may proof na may pakita sa beneficiaryo po na sila po ay nagsusugal, ay binibigyan po namin sila ng first warning sa level pa lang po namin. So hanggang tatlong level po yun. So sa pangalawang po level na po, pag inulit po nila po yun, yung conditionalities na hindi po yung pagsusugal po at inulit po nila yun, ang provincial naman po ang mag-i-issue ng second warning at pag inulit po nila ito, may pangatlong level na po. Ito na po ang bibisita po ay ang ating regional na sila po ang magbibigay po ng magsasabi po sa kanila na sila po ay pwede na pong matanggal sa programa dahil sila po ay hindi sumunod sa alituntunin ng DSWD ng programa. Ayun, ma'am. Maraming salamat lang. Maliban na naman kung meron po kayong karagdagang mensahe, lalong-lalo na sa lahat po ng beneficiary po, ma'am. Inayayahan ko po ang ating lahat ng mga 4-piece members na wala pang mga national ID po na pumunta po tayo sa third floor Mall of the Valley sa February 14, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at dalhin po natin ang ating birth certificate, marriage contract, or barangay certificate at mga ID para po sa pagpaparehistro po ng ating national ID.